Bumubuo na po ng mga bagong alituntunin ang Sandigan Bayan para mapabilis ang paggulong ng mga didinggin nitong kaso. Kabilang sa inaabangan ang mga kaugnay ng umano'y katiwalian sa mga proyekto kontra baha. At nakatutok si Joseph Morong. Sa Sandigan Bayan, ihahain at lilitisin ang kaso laban sa mga personalidad na sangkot sa mga maanumalyang flood control projects. Kaya naman, ayon kay Sandigan Bayan Presiding Justice Geraldine Econg, ngayon pa lamang bumubuo na sila ng mga bagong alituntunin para mas mapabilis ang paghahain ng mga kasong kriminal sa Sandigan Bayan. At oras na aprubahan ito ng Korte Suprema ay ipapilot test nila ito. Bukod dito, tinatapos na rin ang mga lumang mga kaso sa kanilang docket. Justice Geraldine Econg briefed me about the Sandigan Bayan and the problems that are there as cases of jurisdiction may be problematic also, and the caseload of Sandigan Bayan, etc. So we will ask for them to advise us properly also. Nauna nang sinabi ni Remulla na sa isang buwan ay maaari na silang makapaghain ng kaso sa Sandigan Bayan. Sa ngayon, may isang reklamo ng hawak ang ombudsman na inihain ng DPWH laban sa nasa 20 mga opisyal at tauhan ng DPWH Bulacan 1st District tulad ni na dating District Engineer Henry Alcantara at dating Assistant District Engineer Bryce Hernandez. Kasama rin sa mga inireklamo ang 5 kontraktor kabilang si Sara Diskaya. Sangkot sila sa 249 million pesos na halaga ng mga flood control projects sa iba't ibang lugar sa Bulacan. Inaabangan na ngayon kung kailan ito may sasampa sa Sandigan Bayan. Sa aking pagagay, magapit na yan. Dahil nga na-file na yan sa Ombudsman a month ago. At nagsabi na rin si Ombudsman Boying na magapit na rin yan. Sa Central Office ng DPWH sa Maynila, nakalagak na ang pinaipong mga dokumento ng mga flood control projects sa buong bansa. Ilan dito nauugnay sa ilang mga nabanggit na mga maanumalyang kontraktor. May lampas 400 na mga suspected ghost flood control projects ang naisumite na ng DPWH dito sa ICI. At ayon sa ICI, posible silang makapagrekomenda ng 15 hanggang 20 posibleng reklamo sa Ombudsman. Ngayong linggo naman, inaasahang mag-ahain sa Ombudsman ng ikalawang referral o rekomendasyon ng mga pwedeng kasuhan ng ICI. Samantala, magpapadala ulit ng isa pang sabpina ang ICI kay dating Representative Saldico. Ipinagtanggol naman ni ICI Executive Director Attorney Brian Hosaka ang ICI sa aligasyon ni Vice President Sara Duterte na binuo ang ICI para kontrolin ng gobyerno ang naratibo tungkol sa flood control project. Ang commission nga kasi, as I said, will go where the evidence takes us, no? Regardless on sino man ang personalities involved. No? Yun ang narrative namin. Hanapin kung sino mga may sala, paparusahan sila, kunin yung mga ninako na pera at ibalik sa tao. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras.